kasama sina Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Gocho Plena! Sa mapagpalang araw po, mga kapanalig, ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po tayo ng Panginoon. Sa panahon na ito, panayang ulan, ingatan po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay mag-aral at magtanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista. The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Amen. At ngayon ay nasa ordinaryong linggo tayo, no? Yes. Ika nga karaniwang panahon. Kulay berde ang suot ng ating kaparian sa kanilang mga liturgical vestment. At syempre, speaking of mga pari, kinukongratulate natin ang mahal na arsobispo ng Lipa, Batangas, Archdiocese of Lipa, ang ating kabunyaan, ginagalang Archbishop Gilbert Garcera. Siya ang bagong halal na Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mabuhay po kayo, Archbishop Garcera. At sa inyong pamamalakad bilang bagong Pangulo ng CBCP ay lalong maging mainit ang mga programa ng ating mga obispo. Ayan. Siyempre, sa hapon na ito, hindi natin pwedeng hindi i-acknowledge ang ating ginagalang na sa technical side natin, siyempre, si Engineer Marlon San Diego at ang ating production assistant na si Brother John Gutierrez. Okay, Brother Albert, baka may gusto kang i-congratulate din. Ako, na-congratulate ko na si Archbishop Garcera eh. So, sa ngayon po, Brother Marco, mga kapanalig, ngayon po kasi July. July. At the same time, para sa mga member po ng Legion of Mary ay yung tinatawag po na Legion Awareness Month. At sa mga parokyano, sa bawat parokya, lalong-lalo na sa Immaculate Heart of Mary at sa komunidad di San Agustin ng Canterburio, na baka mayroon pong nagnanais na mas mapalalim ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria, at inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa linggo, maging parte ng Legion of Mary. Amen. Hindi lang yan sa parokya nyo, sa kabuuan. Yes, sa kabuuan po. So, yung mga kapanalig natin nakikinig, maganda ho, maging bahagi kayo ng Legion of Mary. Mga lehiyon ng Inang Maria. Ang isa sa paborito ko nung ako ay auxiliary, yung ating dasal sa Legion of Mary, di ba? Yung O Mary conceived without original sin, pray for us who have recourse to thee. Dati, ang sinasabi namin, especially the enemy of the Holy Catholic Church. Pero parang ngayon, iba yung linyahan eh. Anong linya dun sa part na yun? Sa ngayon, ganun pa rin. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Ayun na lang. Yun na lang wala po. na yung especially dun sa enemy of the Holy Catholic Church. Dahil maraming enemies ang ating Santa Iglesia Katolika. Uy, kahapon pala ha, nag-celebrate July 5 ang aking mahal na kaibigan, Reverend Father Roxy Miso Roplo, Vocation Director ng Barnabites Fathers Cleric Regular of St. Paul. Tinatag 1530, pista ng kanilang patron, si Saint Anthony Mary Zacaria. Siya ang vocation director ng kanilang congregation. Nandyan po ang kanilang seminaryo sa Marikina City. Kaya kung gusto nyong maging pari ng tinatawag nating Barnabites Fathers, pwede ko kayong kumontak sa akin. Kayo po ay aking tutulungan. I-endorse ko kayo kay Father Roxy Miso Roplo, ang magiting na vocation director. At syempre, binabati ko today ng happy birthday ang aking napakabait, maganda at sexing physical therapist dyan po sa Parañaque Doctors Hospital, si Binibining Pauline Bianca Mapataw. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Pauline. God bless you more. Shout out kay Brother Elias Arsadon Jr., kay Kuya Nick Miramon, at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating programa this afternoon. So tuloy tayo, Brother Albert. Ayan.
especially those sa mga enemies. Ayun, of the Catholic napakaraming Church. kalaban at kumakalaban sa simbahang Katolika. Walang katapusan. Walang katapusan. At syempre, pag natapos yung pakikibaka na yun, hindi wala na tayong programa. Oo. Uy, ngayon nga palang July, Opo. hindi lang sa panahon ng yung sinasabi mo sa Legion of Mary. Ngayon din ay lagi nating gugunitain ang precious blood of our Lord Jesus Christ. At birth month ko. Oh, Ay. happy birthday in Ang birthday advance. ko July 30. Tanda mo yan, Brother Albert. Pupunta po ako dyan. Invited ka, magdala ka ng cupcake. Ayan. Yun, pwede. Okay. Pag sinabing enemy of the enemies of the Catholic Church, wag muna tayong lumayo. Focus tayo sa Pilipinas. Yun. Kasi sa ibang bansa, dami yan eh. Opo, Pagka naparami. nilista natin isa-isa yan, di ba? Dami yan. Alam mo, sa totoo lang, Brother Albert, mga kapanalig, enemies of the Holy Catholic Church, minsan natatanong ko sa sarili ko, Brother Albert, may iba pa bang sugo maliban sa ating Panginoong Jesucristo? Naku, Kasi di ba ang Panginoong Jesucristo ang sugo? Opo. Sa ating pananampalataya, Opo. siya ang huling sugo. Pero may mga nag-aapila eh. Objection, Your Honor. Yun. Meron pang huling sugo. What? Natatanong ko sa isip ko sagutin mo nga ako, may iba pa bang huling sugo maliban sa Panginoong Jesucristo, Brother Albert? Naku, meron yan. Meron yan dito sa Pilipinas. Nag-aagawan, pero magpo-focus tayo sa isa. Sa isa lang muna. Sa isa lang muna. Kasi marami, no? Kasi marami. Sige. Lalong-lalo na kasi ngayong buwan ng July, at yung sektang ito ay magse-celebrate ng 111th years founding anniversary. Naku, ka-birthday ko pala. Ay, Sa July. ko pala. Kaano ko pala? Ano yun? Birth month? Birth month. Birth month ko pala yung topic natin. Okay. Ibig mo sabihin, Brother Albert, dahil nga July, Opo. tapos binanggit mo, pwede ba banggitin mo yung particular na date? Kasi ako birthday ko, July 30. Ayun. Ito ba pag-uusapan natin? Kailan ba birthday nito? 3 days before your birthday. July 27, araw po ng linggo. Ganon. Opo. 1914. Doon lang sila tinatag. Para mas matagal pa yung betchin. Okay. Ilan taon na? 111 111. Okay, mga kapanalig, alam po naman natin, eto, direkta na tayo, direct to the point. Alam naman po natin na yung binabanggit ni Brother Albert na iglesyang tinatag sa Pilipinas noong July 27, 1914 na magdiriwang ng 111th years. Ngayong darating na yan na July 27, isa po ito sa pangunahing bumabatikos sa ating pananampalatayang Katolika. Ayan, meron tayong listener. Sabi niya, kung totoo po si Jesus ang Misaya, ibig sabihin false prophet si Muhammad at ibang propeta sa ibang religion. Ang sagot, opo, yes. Bulaang propeta si Muhammad. Bulaang 100%. propeta ang iba pa. Isa lang po ang tama't totoo na ating Mesaya, ang Panginoong Jesucristo. I hope direkta kong sinagot yan, Brother John Gutierrez, sa tanong na yan, Peke si Muhammad. Yan, yung nagtayo ng Muslim. Islam. Okay. Kung magagalit yung mga kaibigan ko sa Maharlika Village. Pasensya na kayo. Kasi gusto nating sagutin at direkta yung tanong. Okay. So, Brother Albert, eto na. Itong Iglesia ni Cristo, pangalanan na natin. Ayun. 1914. Bakit 1914 pag binabanggit natin? Kasi founded ng July 27, 1914 sa Pilipinas. Okay. At sinasabi ko direkta, pag binasa mo lahat ng kanilang mga pandoktrina, pag binasa mo ang kanilang mga babasahing pasugo, pag pinakinggan mo ang kanilang mga ministro, ang kanilang mga manggagawa, ang laman lagi ng kanilang mga salita ay batikos sa Iglesia Katolika. Ngayon, ano ba, Brother Albert, ang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo 1914? Kasi kung sa atin, Katoliko, meron tayong tinatawag na credo Yes. I believe in God, the Father Almighty. I believe in Jesus Christ. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church. I believe in the resurrection at sa pagkabuhay na maguli, resurrection. Sa Iglesia ni Cristo, ano ba ang kanilang sinasampalatayanan? So magbibigay po tayo ng 7 halimbawa.
Ready ka ha? 7 agad ha? 7 agad. Kumbaga parang 7 sacraments. Inaalala ko tuloy yung 7. Ayan, sige, ano yung mga 7, Brother Albert? Paki-elaborate mo yan. Una, ang Diyos lamang ang Ama. Yun. Pangalawa, hindi Diyos si Kristo. Siya ay tao. Pangatlo, hindi Diyos ang Espiritu Santo. Pang-apat, Biblia lamang. Bible alone. Bible alone. Panglima, ang hindi kaanib sa Iglesia ni Kristo ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Kung naalala ko yung pinanood ko sa Facebook, yung AI ba tawag doon? Sabing ganun, kami lang ang maliligtas. Biglang nag-appear si Moises, si Abraham. Sabi, kawawa naman tayo. Hindi mo na tayo ligtas. Kasi 1914 lang sila dumating. Ano pa? Ano pa yung pang-anim? Kami lang ang maliligtas. At yung petmalu, pinakamalupit, si kapatid na Felix Manalo ang huling sugo sa mga huling araw at siya ang katuparan ayon sa mga hula ng banal na kasulatan. Ayun, ang petmalu nga. Ayun. Isipin mo, sabi ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Opo. Biglang nag-appeal si Objection, Your Honor. Ang huling sugo ay si kapatid Felix Manalo. Ang ikapito, Brother Albert, kami lang ang maliligtas. Yun, mas petmalu rin yun. Para bang pag tiningnan tayo, wala na tayong kaligtasan, sila na lang, di ba? Kaugnay yan dun sa sinabi mo sa number 5. Opo. Ang hindi kaanib ng Iglesia ni Kristo mapupunta sa dagat-dagatang apoy. No? Kaugnay nitong number 7 mo, kami lang ang maliligtas. Naku, ano kaya masasabi dyan ng kaibigan natin na sa Amerika ngayon? Si Brother Jomel Malyari Utara, nakikinig sa atin sa Newport Beach, California. Sila nga lang kaya ang maliligtas, Brother Doy Pahardo. Bagamat maulan, mainit naman ang ating topic ngayon, di ba? Siyempre, yung ating mahal na kaibigan, si Brother Dars M.I. Ito yung nag-iimbita sa iyo sa Las Piñas. Na? Si Brother Eusebio Timbulan. Yan. Siyempre, nandyan din ang mahal nating kapanalig Roman Oliver na nandyan naman sa Europa. Ano masasabi mo dito, Brother Dante Flavier Carbonel, Brother Elias Arsadon Jr., Brother E.R. Basol, nandyan sa Canada. Ang Iglesia ni Kristo lang ang maliligtas. Brother Honorable Kagawad June Pendre ng Tuktukan, Taguig. Mabuhay po kayo. Brother Omar Tabiosas, maligayang pakikinig. Okay, Brother Albert, meron ka bang basis dyan sa ipaliliwanag natin ngayon? Or I mean, at least meron kang reference, meron kang source sa pag-uusapan natin? Ay, meron po. Kasi kahapon, bang ginagawa po natin itong article or yung para sa ngayong araw na to, may nakita po at may nabasa po ko na isang artikulo mula kay Ibong Mandirigma. Ibong Mandirigma? Yun. Parang sounds familiar, Ibong Mandaragit ha? Iba yan kay Ibong Mandaragit. Hindi po, iba po yun. Siya yung kasi yung founder, si Ibong Mandaragit. Tapos itong sumulat ng article, si Ibong Mandirigma. Meron pa akong kilala eh. Yung ang tawag niya sa pangalan niya ay Agila. Wow. Oo, Agila. Pero pag tinignan mo siya, mukha siyang Peppa Pig. Kala si Majin Buu eh. Sige, tuloy natin, Brother Albert. Ang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Manalo. So, yung artikulong yan, binatay natin. Kailan ba nilabas yan, Brother Albert? Nilabas po ito noong April 24, 2019. Yan, 6 years ago na rin. Pag-usapan natin yan. Opo. At yan nga po, sinasabi niya dito na nalalaman natin ang kwalifikasyon ng tunay na sugo. Aba, may qualification. May qualification. May requirements. Ano daw yun? Sabi dito, ito ay nagtataglay ng kautusan, utos, aral ng Diyos at ng patotoo ng espiritu ng hula. Ha? Hindi ba yan hinulaan sa Quiapo? Tingin ko nga, ganun ang nangyari. Hindi ba ni Madam A? As in Aurea Banao? Condolence, brother. Aurea Banao, yung kaibigan ko. Di ba? Ngayon, ano sabi niya? Sabi niya pa dito, upang patunayan ang mga kahalalan ng kapatid na Felix Manalo ay ating pag-aralan niya daw. Ang hula ayon sa Isayas
chapter 41 verse 4. So itong Isaias 4:14, 4:14 o 41:4. Isaias 41:4 ayon kay Ibong Mandirigma ang katuparan na si Felix Manalo ang huling sugo. Ano bang sabi diyan sa Isaias 41:4? Sinong gumawa at yumari na tumawag sa mga salit-saling lahi mula noong una? Akong Panginoon ang una at kasama ng huli. Ako nga. Ngayon, anong connection nun? Ayun. At sinasabi dito, ang Diyos na siyang tumawag sa mga unang lingkod niya noong una ay nagtalaga rin siya ng huling sugo na kanyang tatawagin. Yun. Kaya kailan kaya tatawagin ng Diyos yung kanyang huling sugo? Di ba? Kailan ba, Brother Albert? At sabi niya dito, si Propeta Isaias pa rin ang nagtuturo di umano sa kanila. Yung hula, si Propeta Isaias pa rin. Ginamay pa si Propeta Isaias. Saan yan? Isaias chapter 41 verse 9. So magmula sa verse 4, tumalon sila sa verse 9. Ano sabi ng verse 9? Ikaw na aking hinawakan mula sa wakas ng lupa at tinawag kita mula sa sulok ni Yaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itatakwil. Parang pag nagbabasa ka, ay galing sa pasugo, naiiba tono mo. Parang kang sinasapian. Parang sinasapian ito. So, ang huling sugo ng Diyos ay kanyang tatawagin sa panahong mga wakas ng lupa. At upang matiyak ang eksaktong panahon ng pagkakatawag ng kanyang huling sugo, mga kapanalig, pag-aralan po natin ang iba't ibang hati ng panahong Kristiyano. So yung mga panahong ito ay itinulad natin sa mga aklat sapagkat sunod-sunod na natupad ayon sa kanyang pagkakasunod-sunod, di ba, Brother Albert? So, babasahin ko lang yung Apocalypse chapter 5 verse 1 o pahayag, Revelation chapter 5 verse 1. At nakita ko sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. So yan, Brother Albert. Ano masasabi natin dito sa binasa ko, Apocalypse 5:1? At mapapansin talaga natin, mga kapanalig, na itong si Ibong Mandirigma na talagang pinipilit niya na gustong palabasin. Ulitin ko lang muna para to clarify. Si Ibong Mandirigma, yan yung writer. Yes. At ang gusto niyang palabasin, si Felix Manalo, yung huling sugo, gamit yung mga hula daw ni Propeta Isaias. Tama? Okay, sige. Tuloy natin ang paliwanag. At ngayon, mga kapanalig, ay bigyan din natin ng pansin ang pagiging huling sugo ni Felix Isagun Manalo sa mga huling araw na talagang questionable. Questionable ito sa ating pananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Bakit naman questionable? Questionable talaga Una, sapagkat ang ganitong klaseng uri ng aral ay sumasalungat sa banal na kasulatan. Teka lang. Dito sa binasa mo kanina, ang kwalifikasyon ng sugo nag-aral at nakinig sa kautusan at utos ng Diyos Tapos ngayon sinasabi mo questionable dahil yung claim na huling sugo sumasalungat sa banal na kasulatan. Baka hindi nag-aral to talaga ng kasulatan. Pagamat nag-aral, pero sa iba siya nakikinig kasi. Sa iba nakikinig. Baka naman hindi niya alam yung konteksto ng mga binabasa. Ito. Kung sasabihin nila na si kapatid na Felix Manalo ay mababasa sa Biblia, ito ay nasa hula ayon sa banal na kasulatan, ito ay malaking kasinungalingan. Bakit? Sapagkat ito ay bunga ng kanilang pagkaunawa patungkol sa Biblia dahil sa private interpretation na bunga, na talagang bunga ng sola eskriptura na inimbentong aral ni Martin Luther na ngayon ay sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo at ng kanilang founder. Alam mo, binanggit mo yung private interpretation na sa atin, katulad ako nung nakaraan, kasama ko si Father San Jose, Father Jojo San Jose ng Diocese of Malolos.
At yung isang kaibigan ko pa, Diocese of Cabanatuan, si Father Jet Setahobe, yung Vicar General, nag-aral ang mga yan sa Roma. Wow. Ang kanilang pinag-aralan yung tungkol sa Bible, Opo. no? Yung tinatawag na exegesis. Opo. Kasi pag hindi ka nag-aral niyan, Brother Albert, mga kapanalig, possible na maging biktima ka ng private interpretation. Kasi yung mismong teksto, yung manuskripto, yung content niyan, hindi mo talaga maiintindihan. Kaya importante diyan si Brother Dwayne Cartojano, yung dalubhasa sa wikang Griego at Hebreo. Kasi importante yan, mga kapanalig. Bakit? Sabi ho sa ikalawang aklat ni Apostol Pedro, chapter 1, verse 20 to 21, magandang balita Biblia, yung sinasabi mong private interpretation. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya or hula sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meaning to say, pag nagbasa ka ng Bible at ang application na ginamit mo ay private interpretation, hindi ka po makatutumbok sa katotohanan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Pangalawa, meron pa, Brother Albert? Meron pa pangalawa. Ano yun? Ito ay kalapastanganan sa Espiritu Santo. Kasi sinasabi nila, ayon sa kanilang website na iglesianicristo.net, sabi dito, tawag dito, the Holy Spirit is that their teaching never contradict to one another. So, hindi nagkokontrahan. Kokontrahan daw. Hindi daw nagkokontrahan. Ito po ay kalapastanganan sa Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin patungo sa katotohanan. Hindi maaaring gabayan ng Espiritu Santo ang mga sinungaling at ginagamit siya para lang makapanloko at makapanlinlang ng mga tao. Bawal pala sa sinungaling na sabihin guided siya ng Holy Spirit. Yun. May kilala akong kalbo gano'n sabi. Guided ng Holy Spirit. Ngayon, ito pala yung pagsalangsang sa Espiritu Santo. Dahil sinasabi mo nga, ay hindi pwedeng gabayan ng Espiritu Santo. Huwag ka mag-claim kung ikaw ay isang sinungaling. Sabi kasi ng 1 John chapter 5 verse 7, at ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Di ba? So, yan po mga kapanalig, tatandaan ninyo, pag nagbasa ka ng Bible, ginamit mo ang application ng private interpretation, ikaw po ay huwag magkiklaim na guided ka ng Holy Spirit sapagkat ito'y maliwanag na kalapastanganan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ay Espiritu ng katotohanan. Meron pa bang pangatlong punto, Brother Albert? Pangatlong punto, lumalabas kasi sa aral nila na hindi totoo na ang Panginoong Jesucristo ang huling sugo. Ayon sa Hebreo, mamaya babasahin po natin ito. At ang tanong, ibig sabihin, pag kinlaim ni Felix Manalo at ng kanyang mga alagad na siya ang huling sugo, ay kanilang sinasalungat yung katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ang huling sugo. So, conflict na agad yun. Mamaya babasahin po natin ito. Sige, okay, paliwanag pa natin. Si Felix Manalo ba? Si Felix Manalo ba? Tunay na sugo. Yun! Hindi po. 100% hindi po. Oo. Bakit? Sapagkat wala namang binigay sa kanyang authority mula sa Panginoong Diyos na mangaral. Hula nga Hula lang yun Pwede ba maging basis natin yung hula-hula? Hindi po pwede. Iba kasi yung hula sa propesya. Yes. No? Okay. At anumang ipinangangaral ni Ginoong Felix Manalo at ng kanyang iglesyang itinatag ay tumataliwa sa katotohanang ipinapahayag ng banal na kasulatan o ng Biblia. Halimbawa, bagamat nabanggit na natin kanina at bigyan natin ito ng diin, ng konting himay, at susuriin po natin ang banal na kasulatan hinggil po dito. Pagbibigay po tayo ng isang halimbawa. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, kundi siya ay tao. Yan ay claim nila, pero iko-correct ko lang ha.
pag sinabi mong ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos kundi tao, hindi rin naman natin kina-counter na ang Panginoong Jesucristo ay tao. Opo. Ang ating Panginoong Jesucristo sa ating Catholic faith, talaga naman tao eh. Yes. At nagkatawang Diyos. Di ba? Siya ay tao at Diyos. Sa Iglesia ni Cristo, Brother Jess De Jesus na nakikinig ngayon sa radyo at maganda daw ang boses ko sa radyo kaysa sa Facebook siguro, Brother Jess. Ito ay napakagaling na ano natin to, yung bone setter dyan sa Gapan City, Nueva Ecija. Pagka may sakit na mga katakasukasuan nyo, punta kayo dyan. Hanapin nyo dyan sa National Shrine ng ating Divina Pastora, Brother Jess De Jesus. Okay? So, ibig sabihin, kapag ang ating Panginoon Jesucristo ay pinag-aralan, ang claim nila, ang Panginoon hindi Diyos, tao. Tayo naman sa Catholic faith, siya ay tao, no? At tunay na Diyos. Tunay na Diyos na naging tao. So ito mga kapanalig, kailangan ho nating ibigay yung facts eh. Ano ba yan? Ang Panginoong Jesucristo ayon sa patutuo ng banal na kasulatan para pasubalian natin, pasinungalingan natin, i-counter natin, i-refute natin ang aral na ipinangangalandakan ng Iglesia ni Cristo 1914. Magpanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Apolohetica. Of course, maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa pagbibigay ng 18 taon ng ating programa. 18 years na po. At ang tinig na ito na inyong naririnig sa loob ng 18 taon, Brother Marco Evangelista, siyempre ang ating partner, Brother Albert Gales from the Diocese of Imus, Cavite. Siyempre, thank God, thank you rin sa ating management. Hindi natin pwedeng kalimutan yung ating retiradong Pangulo, Father Anton Pascual. Ngayon ay director pa rin ng Caritas Manila. Yung ating present President, Father Roy Berlien. Mabuhay po kayo, Father Roy. Thank you. At patuloy nyo kaming binibigyan ng opportunity na magprograma. At ang ating mahal na station manager, Madam Riza Mendoza. At ang kapuuan ng Radyo ng Simbahan, Veritas 846. Siyempre, lalong-lalo na rin po kayong mga sumusubaybay sa atin. Alam nyo, minsan may mga nagchat-chat pa nga sa akin eh. Brother Marco, yung 18 years na akong nakikinig sa'yo. Wow. Ang pangalan ng program nyo noon, ng yumaong si Tatang Larry Malyari ay, ang pangalan ay Catex pa noon. Katisismo at Apolohetica. Kasama ko pa dyan sila Brother Chris Salibio, Brother Oji Regalado at ang yumaong partner din natin dati, si Brother Jojo Caparas at Brother Wilfredo Suyat III. Tatlo na yung co-anchor kong namatay. Brother Ryan Gutierrez, kamag-anak yata ni dyan yun. City Councilor ng Taguig yun. Namatay na rin. So, tatlo na. Jojo Caparas, rest in peace. Willie Suyat, rest in peace. Ryan Gutierrez, rest in peace. Larry Malyari, rest in peace. John Albert Gales, nandito pa sa tabi ko. Pag may nararamdaman niya, kinatatawagan si Doc Eric eh. Dr. Eric Padilla, isa sa mahusay na anesthesiologist ng University of Santo Tomas. Ay, ano pala, hospital. Hospital ng University of Santo Tomas. Shout out kay Binibining Dolly Lindayag, no? Nandyan sa Canada. Oy, nung nakaraan kasama si Brother E.R. Basol. Happy Canada Day, di ba? Wow. Siyempre, yung aking brother-in-law, si Aldrin Villena, nandyan din sa Canada. At nung 4, no, ang aking pinsan, si Rodney Evangelista, yung mga pamangkin ko dyan sa Hawaii, no, ay nagdiwang naman ng Independence Day ng Estados Unidos. 4th of July. 4th of July. Okay. Si Ditas at saka si Glenn Bali, mga pamangkin ko nandyan sa Hawaii. Tuloy tayo. Si Jesus ay hindi Diyos, kundi tao. Yan ang turo ng Iglesia ni Cristo. Ika-counter natin. Ano yung facts? Ang Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos ayon sa banal na kasulatan. Saan mababasa, Brother Albert? Sa Bible. Ay, mababasa po talaga natin sa Bible. Naalala ko si Brother Ferdinand Marlo Lopez, parang tinalakay din niya yan eh. Nasa Bible ba si Jesus Diyos? Nasa Bible? Nasa Bible. Basahan mo ako ng talata. John chapter 1
verse 1 and verse 14. Talagang Diyos Jesus dyan, yes. O, basa. Verse 1, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Sino yung Diyos dyan? Ito, verse 14. Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Ang salita ay Diyos. Itong salita na Diyos, sabi ng John 1:1 sa verse 14, nagkatawang tao at nanirahang kasama natin. Yung nagkatawang tao na salita ay Diyos. Sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Saglit lang na paliwanag sa Bible, kita agad yung ebidensya na ang Panginoong Jesucristo, mga kapanalig, ay hindi tao lang, kundi siya ay naging tao, pero siya ay tunay na Diyos. Ang salita ay Diyos, at itong salita na ito na Diyos, verse 14, John chapter 1, nagkatawang tao at kasamang nanirahan sa piling natin. Dagdagan mo pa, Brother Albert. Ito yung una ko solid. Narinig ko to sa kay Tatang or sa inyo before nung ka-text pa Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So ibig sabihin, package yun. Nung maging tao, sabi ng Colossus 2:9, ang buong, the entire essence, ang buong kalikasan ni Jesus ay nasa kanya nang siya ay naging tao. Ayun. At lumalabas ng mga kapanalig na si Ginoong Felix Manalo at ang lahat ng mga kaanib sa kanyang iglesia ay hindi dapat ituring ng mga Kristiyano Bakit? No offense man, tawag dito. Bakit? Sapagkat hindi sila nananampalataya o hindi sila naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Nire-reject nila yung divinity ng ating Panginoong Jesucristo. At sila ay dapat nating tawaging Antikristo. Alam mo, meron akong obispong tinanong para may imprimatur tayo. Tinanong ko sabi ko, Bishop, pwede ko po bang ituring na Kristiyano ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo 1914? Alam niyo, ang sabi ng mahal na obispo, no other than Bishop Broderick Pabilio, hindi sila Kristiyano. Yun ang sabi ni Bishop Broderick. Kaya nung sinabi mo yan ngayon, sinasang-ayunan kita with imprimatur. Bishop Broderick Pabilio na nagpakadalubhasa din diyan po sa Roma nung panahon na siya ay naging bagong pari. Tuloy natin paano ba ibig sabihin dahil sila ay kumakalaban, nire-reject nila ang divinity, so may kukonsider sila, Brother Albert, na sila ay Antikristo. Antikristo. Pag sinabing anti-kalaban, kalaban ni Kristo, paano ba inilalarawan ng Biblia, Brother Albert, yung mga Antikristo? Paano ba nilalarawan? Pakipaliwanag mo nga yan. So hindi po tayo gagamit ng dictionary. Walang dictionary Hindi po. Saan mo ka kukunin? Biblia. Yung definition? Yes. Talaga? Opo. Yung Antichrist? Opo. Anong sabi ng Bible? Sabi dito, unang 1 chapter 2 verse 18 hanggang 23. Munting mga anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana sila kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Teka lang, ikat muna kita. Verse 18-19 binasa mo. Opo. Meron daw mga Antikristo at nariyan na ang mga Antikristo, mga Antichrist. Alam nyo kung saan galing yung Antichrist? Binasa mo sa 19, di ba? Opo. Sila'y kasama natin. Humiwalay sila. Kaya hindi na sila sa atin. So, ibig sabihin, pag humiwalay pala sa katawang itinayo ng Panginoon o sa simbahan itinatag ng Panginoon, matik Opo. matik na ikaw ay isang Antikristo. Anti-kalaban, hindi yung tita Opo. Antichrist. Okay, tuloy mo verse 20, 1 John chapter 2.
Ngunit tayo ay pinagkalooban niyaong banal at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Sinulatan ko kayo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam na ninyo ito. Alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino ang sinungaling? Siya na tumatangging si Jesus ang Mesiyas, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak, siya ay Antikristo. Verse 23, ang bawat isang tumatanggi sa Anak ay wala rin naman sa Kanya ang Ama. So, ang paglalarawan ng Biblia kung sino po ang Antikristo, kapanalig Quinciano Wabina, kapanalig James Regalario Sabino, no? Ang paliwanag ng Bible, sila'y kasama natin, ngunit humiwalay sila. So, sino yung humiwalay? 33 AD, tinayo ni Jesus ang simbahan 1914, kumalas ka, nagtayo ka ng sarili mo Di ba? So, sino humiwalay? Huwag mong sabihin sa akin ang original, yung 1914 sa 33 AD. Di ba? Huwag kang mangarap na nauna yung 1914 doon sa 33 AD. Huwag kang mangarap. Di ba? So, anong ibig sabihin? Ang liwanag. Kapag hindi ka kumilala, tinanggihan mo ang pagiging Mesiyas ni Jesus, ikaw ay sinungaling at bukod doon, ikaw ay tumatanggi sa Ama sapagkat ang Ama ang nagsugo sa Kanya. Isipin mo, pinakilala niya ang sarili niya, the begotten Son, ang sugo ng Ama. At sinabi niya sa pahayag, ako ang una at ang wakas, ang simula at ang huli. Huli! Tapos bigla kang nagpap, o ako ang huli. Di tinanggi mo si Jesus ang Mesiyas. Kasi nagpapanggap ka Di ba? Sa mga kapanalig, tandaan niyo po, logic lang ito. Simple arithmetic. Kumbaga, 1 plus 1 lang po ito. Huwag niyong igiit na totoo kayo. Kasi, batay sa mga dokumento, tinatag lang talaga kayo ng tao. At yung taong nagtatag sa inyo, ang pangalan ay Felix Manalo na taga-Taguig. Kaya huwag kayong umasa na sasabihin nyo yung claim, kayo lang ang tunay, kayo lang ang maliligtas. Di ba? So nakalulungkot, Brother Jose Richard Lacaba, tanong, ilan Diyos ang sinabi ni Pablo at Isaias, mga brother? Iisa lang naman po ang Diyos. Hindi po pwedeng maging dalawa, maging tatlo. Pagka inisip mo ang Diyos ay tatlo, tanga ka. Correct. Sapagkat ang Diyos ay isa lang. Ngayon, ang Diyos may tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kailan makikita yan? Saan nakita yan? Doon pa lang sa baptism sa Ilog Jordan. Nag-appear na yan. Doon pa lang sa Annunciation ni Archangel Gabriel. Nakita na yan. And then, sa tinatawag na Great Commission sa Mateo 28, hayagang sinabi ni Jesus, bautismohan nyo ang lahat ng tao sa buong sanlibutan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya wag kayong titirada, ilan ang Diyos? Isa lang ang Diyos. Correct. Pag sinabi mong tatlo ang Diyos, ay nako, T-A-N-G-A. Nasaan ang kukote mo? Yun. Hindi mo maintindihan yan, di ba? So, direktang sagutan tayo dyan. Now, Brother Albert, babasahin ko yung Catechism of the Catholic Church, number 675, tapos ituloy mo sa number 676, para dun sa official teaching ng simbahan natin about the Antichrist. Before Christ's second coming, the Church must pass through a final trial that will shake the faith of many believers. The persecution that accompanies her pilgrimage on earth will unveil the mystery of iniquity in the form of a religious deception offering men an apparent solution to their problems at the price of apostasy from the truth. The supreme religious deception is that of the Antichrist, pseudo-messianism by which man glorifies himself in place of God and of his Messiah come in the flesh. So ngayon, ito, totoong straight na tanong tayo
Sa Iglesia ni Cristo 1914, pwede bang hindi banggitin si Felix Manalo? Naku, hindi. pwede. Sino ngayon ang nag-glorify? Mas nag-glorify pa nga po si Ginoong Felix Manalo at kanyang mga nakahaliling mga anak, apo, di ba? Kasi ito sa totoo lang, tayo pag meron tayong pinakitang picture, sabi natin larawan ng Panginoong Jesucristo, ayaw nila. Pero yung larawan ni Felix Manalo, mas okay sa kanila, di ba? So yan mga kapanalig, no, yung sinasabi ng ating Catechism of the Catholic Church. Totoo yan, ha, si Sister Leticia Duran ng Kuwait, nasa Kuwait, nakikinig sa atin. At si Brother James Regalario Sabino, lagi daw nakikinig sa atin from Tuwi, Batangas, ha? Hanap daw ako ni Brother Nas Benavides sa TikTok. Ayan. Magkikita rin tayo dyan. Shout out kay Brother Jose Richard Lacaba. Your dream. Your dream. Ano yung dream namin? Ano yung dream namin? Ano ba? Ito yung nagtatanong. Kung ang Diyos ang Ama at Diyos si Kristo, ilang Diyos na sa'yo? Yan yung sinasabi ko. Ito palang tanong ni Jose Richard Lacaba. Lacaba! Lacaba! Okay. Sa tanong mo, sinagot ko na, ha? Bawal ang TANGA. Yan. Tuloy natin, Brother Albert. Catechism of the Catholic Church, number 676. The Antichrist deception already begins to take the shape in the world every time the claim is made to realize within history that messianic hope, which can only be realized beyond history through the eschatological judgment. The Church has rejected even modified forms of this falsification of the kingdom to come under the name of millenarism, especially the intrinsically perverse political form of a secular messianism. Okay. So, paliwanag natin, elaborate natin, Brother Albert. So yun nga po mga kapanalig na talagang hindi na bago sa atin. Hindi na bago sa atin na may talagang mga nilalang na tumatanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad nito nag-text sa akin, hindi lang tumatanggi, nalilito pa, ilan daw ang Diyos. Di ba? Opo. Isa lang ang Diyos, kaibigan, isa lang. Ha? Huwag kang kawawa ka, kawawa. Brother Christian Apostol, kawawa itong mga nagtatanong ilan daw ang Diyos. Di isa. Sino ba nagsabing tatlo Diyos? Ilapit nyo nga sa amin ni Brother Albert na makutusan. Tuloy natin. Talagang masasabi natin na sila ay Antikristo. At bukod sa ayon sin 1914, ay may mga tumatanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga sila yung pinaka-ninuno eh. At ito yung tinatawag, sila yung mga Hudyo na nagtangkang babatuhin ang ating Panginoong Jesucristo. At take note mga kapanalig, ang verses na ating babanggitin ay siyang ginagamit na reference para ipamukha na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Ito, binasahan ako dati ng mga ayon nito eh. Basahin po natin ang 1 chapter 10 verse 30 hanggang 33. Ako at ang Ama ay isa. Muli niyang dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa ang ipinakita ko sa inyo mula sa aking Ama. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan upang batuhin ninyo ako? Sumagot ang mga Hudyo sa kanya na sinasabi, hindi ka namin binabato dahil sa anumang mabubuting gawa, kundi dahil sa iyong pamumusong. Ginagawa mong Diyos ang sarili mo. Ikaw na isang tao. Ito yung konteksto nito. Pag hindi nyo inintindi, hindi nyo makukuha na ang Panginoong Jesucristo nagpakilala na mismo na siya'y Diyos. Pero ang interpretation ng mga Hudyo na galit sa kanya, namumusong siya. Yung tinatawag na blasphemy. Dahil daw si Jesus ay nagpapakilalang Diyos. Kita na ninyo, doon pala makikita na ninyo yung hanay ng eksaktong konteksto, yung tagpo na yan. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama iisa. Ano ibig sabihin nun? Pinakilala niya na yung sarili niya, ako ang Diyos, di ba? Kasi si Moises nung tinanong niya ang Diyos doon sa naglalagablab na bush, di ba? Sabi niya, sino po ba kayo? Sabihin mong ako'y si ako nga. Sabi ni Jesus,
ako'y si ako nga. Kaya dinugtong niya yan Ako at ang Ama ay iisa. Bago pa pinanganak ang inyong amang si Abraham, ako'y si ako nga. Doon pa lang po, mga mahal kong kapanalig, no? Doon sa mga ignorante na nakikinig sa ibang turo, tapos wala namang alam, tapos ngayon kayo'y aapila dito sa amin. Bago kayo umapila, tingnan nyo muna yung kapasidad ng utak ninyo kung pinag-aralan nyo to. Hindi ito itinuro ngayon lang. Tinuro na to ni Jesus noon pa. Ako at ang Ama ay iisa. Kumuha ng bato yung mga Hudyo, babatuhin nila si Jesus. Sabi ni Jesus, marami akong ginawang mabuti. Ba't nyo ako babatuhin? Kasi nagpapakilala o nagpapanggap kang Diyos. Ngayon, pag sinabi mo si Jesus, tao lang, hindi Diyos, wala kang kaibahan doon sa mga Hudyo na dumampot ng batot, babatuin mo si Jesus. Correct. Ganun lang po kasimple yan. Sapagkat sino mang nangangaral ng bagong ebanghelyo, dapat natin itong itakwil at kailanman ay wag nating tatanggapin. Kailan sumibo lang 1940 ang Iglesia ni Cristo? Tinatag ni Felix Manalo, 1914. Sila yung mga nagdadala ng bagong ebanghelyo. Anong sabi ng Galatia chapter 1 verse 8 to 9? Subalit kami, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. At ang pagpapakilala ni Ginoong Felix Manalo bilang huling sugo sa mga huling araw ay sumasalunga talaga sa banal na kasulatan. Mga kapanalig, tandaan po natin ito. Itinatag niya ang Iglesia ni Cristo ayon sa kanyang maling interpretasyon, ayon sa kanyang maling pangunawa at sa private interpretation sa Gawa chapter 20 verse 28. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na Iglesia ni Cristo. Tapos yung Roma 16:16. Pag yung binasa mo yung Gawa 20:28, hindi naman sila magbabasa ng ibang hanay ng Bible na na version Ang gagamitin nila yung si Lamsa. Lamsa version. Pero pag binasa mo yung ibang ng Bible, version ng Bible, ang tinutukoy doon, ang Iglesia tinubos ng dugo ng Diyos. Tapos dahil nga hindi yung papabor sa kanila, teka, wag natin basahin yung magandang balita, basahin natin to Lamsa, basahin natin to yung ibang di ba? Double standard, di ba? Mga kapanalig, puro kayo daldal dyan. May sinabi bang si Kristo na ako'y Diyos? Binasa natin, di ba? Kawawa ka naman, si Richard Lacaba. Siguro mas maganda, Richard Lacaba, total panayan post mo dito sa akin. Pumunta ka dito sa program namin, magharap tayo dito. Hihintayin kita sa linggo, 2:00 ng hapon, bago mag 2:00. Jose Richard Lacaba, hihintayin kita. Pag hindi ka dumating sa linggo, pag hindi ka dumating, yan ang patunay na sinungaling ka. Kampon ka ni Satanas. Ganun lang yan kasimple. Yes. Okay, tuloy natin, Brother Richard. Okay, Richard, tuloy. Brother Albert. Nagba tuloy yung pangalan ko. Kasi kamukha ka naman ni Richard Gomez Kala ko Richard Gutierrez. Tandaan po natin mga kapanalig, ang mga mangangaral katulad ni Ginoong Felix Manalo at ang kanyang mga ministro ay masasabi nating sinungaling. At talagang itong mga to ay ginagamit ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ay pinauna niya na. At sinabi niya na sa kanyang mga alagad. At ito po ay ating mababasa sa Marcos chapter 13 verse 6. Maraming darating at gagamitin ang aking pangalan. Sila ay magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. At take note mga kapanalig, galit ang Panginoong Diyos sa mga nagkakalat ng maling aral at nagsasabing sila ay sinugo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay ating mababasa sa Jeremias chapter 14 verse 4. Subalit ganito ang sagot ni Yahweh. 14:14 Jeremiah. Subalit ganito ang sagot ni Yahweh. Pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang iyan. Hindi ko sila sinugo, inutusan o kinausap man. Ang mga pangitain kanilang sinasabi sa inyo
ay hindi galing sa akin, kundi pawang katang-isip lamang nila. Ayan, yung hula, katang-isip lang yan. Jeremiah 23:25. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalitang binigyan ko sila ng hula, ng pangitain. Okay, panawagan, Jose Richard Lacaba. Sa linggo, mag-aral ko na mula ngayon ng Greek, ng Griego. Pag-usapan natin itong John chapter 10 verse 30. Basahin natin yung ako at ang Ama ay iisa. Wala tayong gagamiting ibang Bible kundi original dapat. Wikang Griego. Para maintindihan mo yung sinasabi ni Jesus na nagpakilala siyang Diyos kung saan babatuhin siya ng mga Hudyo na nakikinig sa kanya. So, bibigyan kita ng advice. Jose Richard Lacaba, mag-aral ka na mula ngayon, huwag ka nang matulog, 3 araw, 3 gabi, huwag ka nang matulog, mag-aral ka ng Griego, kasi ang original language ng Bible ay Greek. So mag-aral ka na niyan, para pagpunta mo dito sa linggo, ang pag-uusapan natin, hindi Tagalog, hindi English, pag-uusapan natin wikang Griego. Yan ang ating magiging debate. Okay, para tapos. Kasi kung gagamit tayo ng Tagalog, kung gagamit tayo ng English, hindi natin matutumbok yung katotohanan nung ating gagamitin. Na si Jesus nagpakilalang siya ay Diyos. Okay? So, klaro tayo dyan, So, shout out kay Brother Randy Espiritu. Ganon din po kay Brother Manny Nordan, na mga nakikinig sa atin. Okay? So, Brother Albert, sa Jeremiah chapter 14 verse 14, Jeremiah 23:25, klaro ang instruction ng Panginoon. May mga propeta gagamitin ang pangalan. Pero itong mga propetang to sinungaling. Ngayon, ang pagpapakilala nila, gagamit sila ng style. Binigyan daw sila ng mga pangitain, ng mga hula. Sabi ng Panginoong Diyos, huwag kayo maniniwala sa mga sinungaling na yan. Hindi ko sila sinugo, katang-isip lang nila yan. Una, saan nang galing pag tinrace mo si Felix Manalo? Di ba bininyagan siyang Roman Catholic, sabi nga sa kanyang kwento. Tapos naging sakristan. Ngayon hindi daw siya naging happy. Umalis, pumunta, lumipat ng iba't ibang mga sekta hanggang kalaunan ay nagtayo ng sarili niyang simbahan. So tanong, pag tiningnan natin yung record ni Felix Manalo, saan nang galing yung kanyang link kay Jesus? Hindi lang siya kumain, hindi lang siya natulog, paglabas ay huling sugo na. Yan ba magiging basis mo? Yan ba ang pamantayan mo para maniwala ka sa isang tao na sasabihin mong siya ang huling sugo? Dinaig niya pa si Kristo, ang Alpha at ang Omega. Wala na po tayong oras at salamat po sa inyong pagsama sa ating programa. Sa susunod pong linggo, hintayin natin yung isang bumabatikos na si Jesus ay hindi Diyos, Jose Richard Lacaba. Hihintayin ka namin ni Albert dito sa linggo. Ako po, si Brother Marco, si Evangelista. Ako po, si Brother Albert Gales. Kami po ay nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat po.